Kumpirmado na kung kailan maglalaro si Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers. Kita naman sa video na naghahanda na si Doncic para sa kanyang bagong kupunan. Kasama niya sila Austin Reeves at LeBron James na nagpapakondisyon sa practice facilities ng Lakers. At kita naman na animoy hindi nagmimintis ang kanyang mga tira. Talaga namang handang-handa na si Luka. Kapanapanabik ding makita na magkasama sa isang game sila LeBron James at Doncic bilang magkakampi. Ang uling laro pa kasi ni Luka ay noong December pa, magdadalawang buwan na din. Napuwersa kasi ang kanyang left calf kaya naman pahinga muna si Luka ng halos 2 buwan. Pero heto, nalalapit na kung kailan siya ulit maglalaro. Sa darating na February 11 PH time kontra Utah Jazz ay makikita na natin magsusuot ng purple and gold jersey si Doncic. Marami talagang nakaabang dito. Sa katunayan ultimo si Kim Kardashian ay gusto ding mamit si Doncic mga repa. Well, isang malaking palaisipan kasi ano kaya ang magiging sistema ng Lakers sa kanyang pagpasok? Paano kaya siya magbe-blend sa lineup ng Lakers? Siya kaya ang magdadala ng bola or sa kanya nakatoka ang opensa? At higit sa lahat magagawa niya din kaya ang kanyang galawan na madalas nating makita sa Dallas Mavericks, ngayon nasa Los Angeles Lakers na siya at kasama si LeBron James. Ano sa palagay niyo mga repa? Comment down below. Hindi naman natin maitatanggi na kung usaping business ay kung atin titignan ay talaga naman pumaldo ang Los Angeles Lakers matapos ang trade na naganap. At ang matindi dito ay hindi pa naglalaro si Luka pero tumataas na ang lahat mula tickets, collectibles at jersey. Sa katunayan dinudumog talaga ng mga fans ang kanyang jersey. Nakaabang na din kasi ang karamihan sa napipinto niyang debut game. Well, dahil din sa trade na ito ay talaga naman tumaas din muli ang rating ng NBA. Ika nga ng mga analyst ay ang Luka Davis trade ay ang sumalba ng NBA season na ito. Unti-unti na kasing bumababa ang rating ng liga pero dahil sa nangyari ay muling bumulusok ito. Hindi lang ang Lakers at Dallas Mavericks ang nakinabang dito dahil pati na din ang NBA. Malaking butas naman ang naiwan para sa Los Angeles Lakers matapos hindi matuloy ang trade ni Mark Williams lalo na sa posisyon ng sentro. Siyang tunay na maaasahan mo naman si Jackson Hayes pero ika nga ni Jovan Buha ng The Athletic ay aminado sila na isa lamang siyang backup center para sa isang contender team. Samantala ay wala pating update kay Christian Wood dahil hindi pa din siya kasama sa rotation at ito namang si Maxi Kleber ay nakalalamang ay sa April pa ulit maglalaro dahil sa kanyang natamong injury na naging dahilan kung bakit humina talaga ang kanilang frontcourt. Hindi na kasi nila prioridad ang pagkuha ng shooting guard since bumalik na sila Dalton Connect at Cam Reddish bukod pa sa nakuha nilang si Jordan Goodwin. Gayunpaman ay dahil sa na-void ang trade ay nagresulta ito sa pagbabalik ng 15-man roster ng Lakers. Kaya naman kakailanganin nilang magbawas ng isang player upang magkaroon ng space para sa isang buyout free agent o upang ma-convert ang isa sa kanilang two-way contract. Dahil sa kakulangan ng frontcourt ay umugong muli ang balita kung sino ang kanilang dapat kunin. Nandyan sila JaVale McGee, Mo Bamba, Robin Lopez at ang paborito ng lahat na si Dwight Howard. Well kayo mga repa, sino sa tingin nyo ang dapat kunin ng Lakers?